Hugpong ng pagbabago o HNP ni Vice President Sara Duterte ang ilang miyembro nito na mga kilalang opisyal sa Davao Oriental. Patay sa ulat, lumipat na ng suporta ang dating kalyado ng pamilyang Duterte. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, partidong hukbong pagbabago ni Inday Sara, iniwanan na naman ng kanyang mga kakampi. Yan guys, yan ang latest news ngayon na nalagasan na naman sila ng kasama. So, unti-unting nauubos na ang kanilang mga kampi. So, ayon sa GMA News, yan, basahin muna natin guys. Bukod sa PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nalagasan na rin ng mga miyembro ang hukbong pagbabago ni Vice President Sara Duterte pabor sa lakas CMD. At ang naglipatang miyembro ay pinanumpa mismo ni House Speaker Martin Romualdez. So guys, talagang lumalakas itong si Martin Romualdez, di ba? Sa kabila ng banat ng mga Sara supporter, lalong lumalakas ang kanilang political party. At di ba kung maalala natin guys, nauna na dito yung mga PDP laban ni mismong Digong. So ang sinabi ng PDP laban, 120 na congressman at congresswoman ang kanilang member. Pero subalit nung sa controversial na confidential pan ni Sara, nagalit itong si Digong dahil hindi pinagbigyan kanyang anak. Kaya inatake ang Kongreso. Diba? Lalo na si Speaker Martin Romualdez. At nagsabi pa siya na pinakabulok na sa ang Kongreso. Kaya siyempre nagalit lahat. Kumbaga guys, wala siyang respeto, diba? Kasi unang-una, madami pa lang nilang members dyan sa Congress. Tapos sasabihan mo ng lahat ng gano'n. Dapat pinersonal na lang si Martin Romualdez. Total, yun naman ang target niya. Kasi dinamay lahat hanggang sa nagalit na nga ng nagalit. At ngayon guys, balita natin, dati 120 ang PDP laban ng congressman. Ngayon guys, nasa 15 na lang. At alam natin, nasa 5 na lang ngayon guys. Ubus na talaga. Wala na talaga silang mga kakampi. Pero sabi nga ni Duterte, di ba, mayabang pa rin ang sabi niya. Kahit ako na lang mag-isa, okay lang. Wala naman mga prinsipyo yung mga yun, sabi niya, di ba guys? Ano lang yun, salita lang yun. Pero kung sa totoong buhay, mahirapan na siya, di ba? Hindi naman pwede sa yung chairman, sa yung secretary, sa yung presidente, di ba? Paano pag nakampanya sa lahat, di ba? Sa kayong organizer, di ba? So, sa totoo lang, mahirap lalo na kung national. Diba? Sabi din nila, tatakbo siya ng senador. So, paano siya susuportan sa local, diba? Yung mga mayor-mayor dyan, gobernador. Napakahirap ata nung wala kang kakampi sa bawat lugar. Iikot ka dyan sa buong mundo. Sa buong bansa, guys. Yun. So, yun na nga. Tapos itong si Sara nga. At itong si Sara nga, guys, nalagasan din ng kakampi ngayon. So yung umalis, itong si Vice Governor ng Davao Oriental, talaga mga kaalyado nila to, taga Davao, at mga 5 board member nito. So nakita natin guys, no, dito pinapakita na talagang ang Duterte pahina ng pahina, lalo na sa political party. Siyempre, sino nga ba naman ang kakampi, di ba? Lalo na kung alam mo naman na mismong kakampi nyo, binabatikos kayo kung lalo na kung congressman ka, di ba, sa iyong distrito. Tapos maririnig mo sinisiraan ni Duterte. At nakita rin siguro nila na itong si Sara, talagang parang spoiled brat, guys, di ba? Napakataas ng pride na, di ba? Nakita niyo dati yung video natin na nakita sila ni Martin Romualdez, di ba, nung pagdating ni BBM galing ng US, di ba, nilagpasan lang, hindi kinamayan. So talagang nakikita natin dito na iba yung ugali ni Inday Sara. So yan guys, pakita. So yun guys,
Ang nakikita lang talaga natin dito, yung mga political party na kung saan guys na nandun yung nasa administrasyon, yung kasalukuyang nasa kapangyarihan, eh nandun sila guys, nandun sila. So, panoorin muna natin yung video mismo ng balita sa UNTV na mismong si Martin Romualdez ang nagpanumpa din sa mga bagong lipat na galing sa Davao Oriental. Right? So, pasok, UNTV. Hugpong ng pagbabago o HNP ni Vice President Sara Duterte ang ilang miyembro nito na mga kilalang opisyal sa Davao Oriental. Patay sa ulat, lumipat na ng suporta ang dating kaalyado ng pamilyang Duterte na si Davao Oriental Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. at sumapi sa political party ni House Speaker Martin Romualdez ang Lakas CMD. Kasama ng vice-gobernador na lumagda na ng kanilang oath sa harap ni Romualdez ang 5 miyembro ng provincial board na sina Andy Monday, Benji Bulaong, Rochi Raptelo, Daud Linsag at Harold Montes. Si Vice Governor Dayanghirang ay dating miyembro ng Nationalista Party. Tumanggi namang magkomento si BP Sara tungkol sa paglipat ng mga dating matatag na kasapi ng HNP. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang nalagasan mismo si Martin Romualdez pa ang nagpanumpa dito sa bagong lipat na galing ng Oriental Mindoro. So nung na-interview itong si Sara, so alam niyo ano sagot lang na kung aware siya na lumipat na nga yung kanyang mga kaalyado. So narito guys, panoorin natin mismo siya yung magsasalita. Alright? So pasok, Inday. Ma'am, yung known allies ninyo sa DAPOR, lumipat na po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po sina Vice Governor Dayanghirang, yung mga board member niyo, mga dati po yung kaalyado sa HNP? Opo, no comment. No comment. So yun guys, napanood nyo, di ba? Nakakatawa, di ba? Anong sagot niya nung tinanong siya kung aware ba siya na umalis na yung kanyang mga kapartido. Sabi niya, no comment. Ganun lang guys. No comment lang, pero siyempre masama dyan dahil iniwanan sa ng kanyang mga kakampi. So nakikita natin guys, di ba? Ngayon pa lang, 2023, nauubusan, nalalagasan na sila ng kakampi. At sinasabi nila na malakas daw itong si Sara sa 2028 para presidente. So sa tingin niyo ba guys, kung tuloy-tuloy ito, aabot pa ba ito guys ng 2028? Napakahirap ata, di ba, ng tumakbo, lalo na kung national. Kasi wala na sa lakas, di ba? Yung hukbong pagbabago niya, nauubos na. So, anong partido na lang niya? Kasi nung tumakbo yung vice president, sa lakas yan para makatakbo nga ng national. Nag-away sila ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, yung mga kakampi niya, umaalis na sa kanya. Paano ngayon yan, di ba? So, napakalayo pa ng 2028. So, baka masira o masadlak yung mga pangarap ng mga DDS guys na maging presidente itong si Sara Inday. Kasi alam naman natin pag national even yung mga PDP senador guys, di ba? Nalagasan na rin, di ba? Sino lang ba natitira? Si Bongo, si Bato, si Tolentino. Paano yan? Tatakbo yan sa 2025. Pagka yung nangampanya, di ba? Lalo, senador ka, buong Pilipinas yan, guys, di ba? Kung hindi mo kaalyado yung pupuntahan mo dyan sa, limbawa, sa isang probinsya, sino mag-organize ng rally mo, ng kampanya mo, di ba? Napakahirap nun, di ba? Lahat ba gagastusin niya? Kasi pagka administrasyon ka, tatawagan mo lang yung contact mo dyan, halimbawa, gobernador. O sabihin mo lang, pupunta kami dyan. Paki-ready mo yung, yung rally dyan, yung stage, yung mga tao. Malaking tulong, di ba? Paano pagka wala ka ng kaalyado yan? Lalo na sa mga mayor, congressman, gobernador, mahirapan sila. So, kaya sa totoo lang, kunwari, okay lang, pero sa totoong buhay, alam naman natin yung politika sa atin, di ba? Nakita natin yan noong 2022 kay BBM. Talagang halos lahat ng local official, gobernador, vice gobernador, congressman, mayor, na kay BBM. Kaya doon ka mananalo. Pero kung hindi mo hawak lahat yun, siyempre sila yung magtatawag ng tao. Darating dito si
Si Bongo, limbawa, di ba? Punta kayo kung wala nang kailado, wala na, yaring na sila, di ba? So, mahirap yan. So, ito lang nakakalungkot, guys, di ba? Sa ating politika, na talagang yung partido, guys, hindi na siya ideology o prinsipyo. Kung saan na lang yung kapangyarihan, kung sino yung namumunang kasalukuyan, kagaya ng BBM, lahat yan nagsilipat kay Martin Romualdez sa Partido Federal. Kasi yan ang natin politika natin dito sa bansa, guys, di ba? Bihira na lang talaga makita mo nakikipaglaban sa prinsipyo nila. Kasi kung kukontra ka nga naman, baka wala ka namang mapapala din kasi nga nasa kanila lahat ng kapangyarihan, di ba? Iipitin ka pa. So, mahirap talaga na sana ito yung baguhin, talagang kailangan prinsipyo lang. Hindi yung palipat-lipat, di ba? Sa bagay, guys, itong sila Duterte, naranasan din naman yan Actually, yan si Duterte, nagpalipat-lipat din yan. Nung panahon ni Noynoy, actually, naging liberal pa yun Naging chairman pa yun sa Davao na bilang siyang liberal party. So, normal lang sa kanila yun. Pero, yun talaga yung politika sa atin. Wala nang prinsipyo. So, sana mabago to darating yung araw, di ba? Para, kagaya sa Amerika, parang dalawa lang ang di ba? Yung partido, Democrat, tsaka Republican na. Dapat ganun lang. Dito dami kasi, pwede kang magtayo rin ng sarili mo kung alam mo marami ka na country, di ba? So, yun ang mahirap. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Itong si Sara guys, aabot pa ba ng 2028 kung naubos na lang kakampi? O baka magiging bina ito? Sa una, napakalakas. Pero habang tumatagal, unti-unti na siya nauubusan ng pwersa. At yung tao, naghahanap ng bago, di ba? Lalo na kung lalabas pa yung warrant of arrest kay Sara guys, paano yan? Paano yung mga kampanya, lalo na sa abroad? Di ba? Sa abroad, maraming member ng ICC. Kasi ang mismo nagsabi niya guys, si Roque, di ba? Baka posibleng madamay siya. Dahil nung mayor siya, kasama siya doon sa kasong sinampa ng mga kababayan natin na nagreklamo sa ICC. So abangan natin guys, marami pang pwede mangyari dito. Marami pa siguro lilipat. Baka talagang magkaubusan ng kakampitong si Sara. Ang maiiwan na lang mga DDS na lang guys. Alright? So hanggang dito naman po, abangan nyo sa susunod po. Thank you very much.